Hi everyone! So, napaka-importante na meron tayong pagtitiwala sa Diyos. Sabi nga, faith is a trust, confidence on God based on the fact that we take Him at His word and believe what He has said. It is not blind optimism, but a confident assurance that God's character, promises, and power. True faith rests not on what we see, but on God is and what He revealed to His Word. Sabi nga sa Hebrew 11:1, dito sinasabi, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So, yung faith, ito yung tipong hindi mo sure, hindi mo alam kung ano mangyayari sa hinaharap, sa future, pero nagtitiwala ka ng buong buo sa Diyos. So, itong verse na to is merong isang centurion. Ang centurion ay isang sundalo ng Romano. At may hawak siyang 100 na sundalo na tao niya. That's why tinawag na centurion century. So, meron siyang katulong na may malubhang sakit. That's why in-approach niya si Jesus Christ. Lumapit siya kay Jesus Christ kasi naniniwala siya na si Jesus Christ lang na makakapagpagaling dun sa katulong niya. At sinabi ni Kristo sa kanya, sige, pupuntahan kita sa tahanan mo. Pero, sinabi ng centurion na to, hindi mo na po kailangan pumunta sa aking tahanan. Sabihin mo lamang po, salita mo lamang po, ay gagaling na ang aking katulong. So, sabi ni Jesus, kakaiba at wala siyang ibang nakita na may ganitong pananampalataya. Just say the word at gagaling lamang po, gagaling na ang aking katulong. Sabi nga sa Matthew 8 verse 8, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. So, yan po yung pananampalataya sa kakayahan ng ating Panginoon. Sabihin lamang ay mangyayari ang mga bagay-bagay sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Magaganap yung mga bagay-bagay. Pag sinabi ng Diyos na pagpapalain niya yung isang tao, walang makakagawa ng masama. Puprotektahan ng Diyos yung tao na yun. Isang tao na papakitaan niya ng kanyang biyaya, ng mayamang biyaya niya. Lahat ng pinangako ng Diyos, natutupad yun. Walang hindi kayang matupad. Maraming pangako ang Diyos na pwede natin panghawakan sa Biblia. Faith honors God. Pag wala kang pananampalataya kay Lord, hindi siya matutuwa. And without faith, it is impossible to please God. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, mapapakita natin sa Diyos na makapangyarihan siya sa lahat. At lahat ng bagay na mangyayari sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nangyayari ito kasi ito ipinangako ng Diyos. Pag ganun ang ipapakita natin, andun yung faithful natin kay God. Tatandaan natin, it is impossible to please God without faith. Kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, iniinsulto mo ang Diyos. So, faith honors God. Ang isang tao na may pananampalataya sa Diyos ay may pagsunod. Ang isang tao nagtitiwala sa doktor, kagaya ng doktor, pag sinabi niyang bilihin mo itong reseta na to, kung nagtitiwala ka dun sa doktor na yon, nagagaling ka sa reseta niya, bibilin mo. Faith leads to active obedience. Kung may pananampalataya ka or belief, pero hanggang salita lang, walang pagsunod, ibig sabihin peke yung belief mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa doktor na naniniwala ako mapapagaling ako sa nireseta mo, pero hindi mo bibilin yung gamot na nireseta niya. Walang kwenta yun. Laging may kakambal na pagsunod ang pagtitiwala. So sabi nga sa James 2:17, so also faith by itself, does not have work, is dead. So yung isang bagay na yung faith na itself na walang pagsunod, walang kwenta yun. It's dead. So,
May akibat lagi na active na pagsunod. Trust God even you do not see the whole pictures. Tayong tao, limited lang yung kaya natin makita. Hindi natin kaya makita yung bigger pictures. Pero si Abraham, nung may pinagawa sa kanya yung Diyos, sinunod niya ng walang pag-aalinlangan. Totoong nagtitiwala sa Diyos ay may pagsunod. Normal sa atin na bilang tao may doubt tayo. Pero sa panahon na nagdududa tayo, let's declare that you have faith in God, na dapat babad tayo sa salita ng Diyos. Let us declare God's word. Let us declare God's truth. Huwag tayong maniwala sa easy believism na you have faith in God, pero walang transformation, walang pangsunod na mangyayari. Hindi po totoo yan. Walang pagbabago sa buhay, walang pagsunod sa Diyos. Hindi yan tunay na nanampalataya. Hindi yan tunay na pinatunanayan na meron kang pananampalataya sa Diyos. So, laging dapat merong transformation kung totoong mananampalataya sa Diyos. And hope, matutunan natin. Let us live by faith, not by sight in our daily life. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.